بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Ang kahulugan, nagpapasalamat po tayo ngayon, alhamdulillah, kay Allah na naipon-ipon ng mga Pilipino ngayon para makinig sa lecture ni Brother Omar. Mga kapatid, kababayan, at nanunood sa buong mundo sa satellite, pinapaabot namin at nagpapasalamat tayo kay Sheikh Ahmed ibn Muhammad ibn Rashid Al Maktoum sa Ramadan Forum na ibinigay sa atin sa Pilipino lamang. MashaAllah. Sa Ramadan Forum, ito ang ika-10 nilang panayam. Ngayon, first time, nalilagay nila ang English at Tagalog. Ngayon, MashaAllah. Pasalamat po tayo sa mga sponsor nito. Ang sponsor ay ang Al-Nabuda Group, Dubai Islamic Bank, Dubai Electricity, Water Authority, Baitul Khair Society, General Doctorate and Residency and Foreign Affairs Dubai. At kung meron po kayong tanong mamaya sa lecture ni Brother Omar, pwede kayong mag-text sa number 050-94-000-97. Ulit, ang number po ay 050-94-000-97. Sa ngayon, ginagala po natin na ang speaker nating gabi sa ating gabi ay si Omar Pinelber. Siya nagyakap ng Islam noong 1988 sa Riyadh, Saudi Arabia. Siya po ngayon ang Vice President ng Islamic Studies School and Guidance Philippines, which is short ISCAG. Center po sa Pilipinas. Kung tayo uuwi, sana dadaan tayo doon para makuha yung mga informasyon ng mga ibang center sa loob ng Pilipinas. Siya po ngayon ay nagbibigay lecture all over Philippines at sa loob ng Saudi din. At ngayon, alhamdulillah, nandito po sa atin. Sa Pilipinas, ang lahat ng mga military camps, university, colleges, sa buong puok sa Pilipinas ay pinapasok ng ating mga daiya na galing sa ISCAG at ang head nito po ay si Brother Omar. Ngayon po, ang message ng Islam, okay? Ang mensahe ng Islam ay ang title ng ating speaker sa ngayon. Igagala natin ngayon na ibigay sa gabi na ito sa kay Brother Omar na mag-start sa kanyang lecture, inshallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tamasaka bisunatihi ila yaumiddin. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, all praise is due to Allah. May His peace and blessings be upon His last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his family, his companions, and to all the prophets before him, and to all those who follow the path of righteousness until the last day. Sa muli, to all my fellow Filipinos, bilang pandaigdigang pagbati ng mga Muslim, binabati ko kayo ng Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, na ang ibig sabihin, sumainyo ang kapayapaan, pagpapala at habag ng Allah ang dakilang lumikha. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Allah ang dakilang lumikha sa pagkakataon na ipinagkaloob niya at tayo ay pinagtipon-tipon ngayong gabi rito. Dalangin ko sa Allah na sana mga mahal na kababayan at mga kapatid, na hindi lang sana dito sa lupa tayo nagkikita-kita at nagtatagpo-tagpo, kundi higit sa lahat na sana hanggang sa kabilang buhay, sama-sama rin tayong lahat na inaani at tinatamasa natin ang mga biyaya na Kanyang ipinangangako sa lahat ng tapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa Kanyang mga kautusan.
So maraming salamat of course sa Dubai Tourism sa pag-organize na maanyayahan ako ngayong gabi rito. Kaya nakikiusap ako sa lahat ng tagapakinig, lahat ng mga kababayan na pakinggan nating mabuti. Na sana naman kung maghiwa-hiwalay tayo, may napulot tayo kung ano ang tunay na mensahe ng Islam. It would be unfair na maghiwa-hiwalay tayo na wala kayong natutunan dahil ang katunayan, inimbita pa nila ako sa Pilipinas. I arrived last night at bukas ng gabi uuwi ulit sa Pilipinas. So the main purpose ng pag-imbita sa akin rito ay dahil sa panayam na gagawin ngayong gabing ito. Kaya nakikiusap ako sa lahat ng mga mahal kong kababayan na pakinggan natin kung ano ang tunay na mensahe ng Islam. At isang pakiusap, mga mahal na kababayan, na huwag nating husgahan ang Islam sa naririnig natin sa balita. At huwag nating husgahan sa tao, kundi husgahan natin ang Islam kung ano ang tunay na itinuturo nito. Katulad ng nasabi ni Brother Isa, mga mahal na kababayan, sa atin sa Pilipinas, marami ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. Hindi lamang sa Middle East, dito sa Dubai or sa Saudi Arabia, na marami ang nagmo-Muslim, kundi maging sa atin sa Pilipinas, marami ang yumayakap sa Islam. Dahil, kaya ko ito nasabi, dahil we keep on traveling in the different parts of the Philippines at marami sa mga estudyante, marami sa mga military, marami sa mga pulis, marami sa iba't ibang sikta ng buhay ang yumayakap sa pananampalatayang Islam. And with these great numbers of Filipinos coming to the fold of Islam, kapag nabalitaan ng ibang kababayan natin, ang agad na sasabihin nila, nagpabinyag sila sa pagka-Muslim. Ang iba sasabihin nila, nagpalit sila ng relihiyon. Ang iba sasabihin na sila ay nagpa-convert sa pagka-Muslim. Mga mahal na brothers and sisters, kung maraming Pilipino ang yumayakap sa Islam, it is wrong to say that they converted or they changed their religion. Kaya may coined word na ang tawag natin sa mga Pilipinong nagmo-Muslim ay balik Islam. Kaya sinasabi na balik Islam dahil history-wise, the Philippines was once a Muslim country. It was only Christianized when the Spaniard came and conquered the Philippines. Ayon sa ating kasaysayan, nang dumating ang mga Kastila na sumakop sa ating bansa, to be exact, that was in 1565, and the Spaniards were headed by Miguel Lopez de Legazpi. So nang dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, especially when they reached Manila, the chieftain of Manila during that time was Raha Sulaiman, at isa siyang Muslim. Tondo was being ruled by Raha Lakandula, isa ring Muslim. Marami tayong mga raha at mga dato. Tinitiyak ko narinig ito ng mga brothers and sisters. Mayroon tayong Raha Sulaiman, Raha Humabon, Raha Lakandula, Raha Matanda, may Dato Puti, Dato Lapu-Lapu, Dato Sikatuna, Dato Sumakwil, Dato Paduhinog, Dato Dumalugdog, Dato Dumangsul, Dato Balinsula, Dato Marikudo, marami pang iba. All the names I have mentioned, according to our history, mga Muslim silang lahat. Sila ang ating mga great leaders nang dumating ang mga Kastila. So sa pagdating lamang ng mga Kastila, doon nila sinimulan ituro ang doktrina ng sangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Pero bago sila dumating, I repeat, ang ating bansa, bansang Muslim, ang pananampalataya ng ating mga ninuno ay ang Islam. Kaya inuulit natin na kung maraming Pilipino ang yumayakap sa Islam, mali ang sasabihin na sila ay nagpabinyag o nagpalit ng relihiyon, kundi ang dapat itawag ay mga revert o ang sinasabing balik Islam. At ang isang bagay pa, mga mahal na kababayan, na dapat nating malaman na ang mga Muslim hindi nire-reject o itinatakwil si Jesus Christ. Many of the non-Muslims na tinatawag ang mga Muslims na ang mga Muslim raw ay anti-Christ. When you say anti-Christ, meaning laban o kontra kay Kristo. Ngunit hindi ito ang katotohanan. Ang katotohanan, ang nagsasabing Muslim,
hindi tunay na Muslim kung hindi niya susundin, mahalin at igalang si Kristo bilang isa sa dakilang propeta ng Allah o ng Panginoong Diyos. Ang mga Muslim naniniwala na si Jesucristo nilikha na walang tatay o ama. Ngunit hindi nangangahulugan na kung walang ama si Kristo, tatawagin nating anak ng Diyos. Mga mahal na kapatid, kababayan, ang dapat nating malaman na ang Allah o ang Panginoong Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat at siyang lumikha ng lahat ng bagay, nakikita at hindi nakikita, sa kanyang kadakilaan, nilikha niya ang tao sa iba't ibang pamamaraan. Dapat nating malaman na ang unang tao na nilikha ng Allah, walang nanay at tatay na pinagmulan. Sino? Si Adan. Si Adan walang nanay, walang tatay. Pangalawa, lumikha ang Allah ng tao galing sa lalaki at walang babae na pinagmulan. Sino? Si Iba galing sa tadyang, sa rib ni Adam. Pangatlo, lumikha ang Allah ng tao galing sa babae at lalaki. Opposite ni Adan na walang babae at lalaking pinagmulan. So pangatlo, lumikha ang Allah ng tao galing sa lalaki at babae, tayong lahat. We came from a mother and father. At pang-apat, lumikha ang Allah ng tao galing sa babae, walang lalaking pinagmulan. Ang kabaliktaran naman ni Eva na galing sa lalaki at walang babaeng pinagmulan. So ang pang-apat na nilikha ng Allah na tao na galing sa babae at walang lalaking pinagmulan, si Jesus Christ from Virgin Mary, walang tatay. So kaming mga Muslim, ang mga Muslim, laging ang address kay Virgin Mary ay virgin dahil ang katotohanan walang lalaking gumalaw sa kanya. Kaya sa Islam, mga mahal na kapatid, wala tayong dapat sambahin kundi ang tangi at ang nag-iisang Diyos lamang, ang Allah, na siyang sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta magmula kay Adan hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang mga Muslim, mga mahal na kababayan, naniniwala rin na si Jesus Christ gumawa ng maraming himala o milagro. Dahil ang mga milagro na itinuturo sa Christianity, ito ay itinuturo din sa Islam at mababasa din ito sa Quran. Katulad halimbawa ang mga miracles na ginawa ni Jesus Christ na binuhay niya ang patay, pinakita ang mata ng mga bulag, pinalakad niya ang mga pilay, pinagaling niya ang mga may kitong at marami pang iba. Ngunit ang mga milagrong yaon, hindi ni Jesus Christ ginawa sa sariling kanya, kundi sa pahintulot lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. Dahil maging si Jesus Christ ang sabi niya, ang lahat ng ginagawa kong ito, hindi sa ganang akin, bagkos nagmula lamang sa Diyos na nagsugo sa akin. It was crystal clear that Jesus Christ, peace be upon Him, was able to perform various miracles, hindi sa sariling kanya, kundi ipinagkaloob lamang ng Allah o ng Diyos na nagsugo sa kanya. Ngayon mga mahal na kababayan, may mga terminolohiya o mga kataga kayong naririnig. Maaring nabasa ninyo ito o may nag-explain sa inyo. At ang iba, maaring mali ang inyong pagkakaunawa. So panahon para i-correct natin ang ating mga misconceptions. Katulad halimbawa ang Islam. Ang Islam, mga kapatid, hindi kinuha sa pangalan ng isang tao, bagay o tribo, kundi ang Islam hinango sa root word o sa salitang ugat na salam na ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Kaya kung mapapansin ninyo ang mga Muslim, kapag nagbabatian sa isa't isa ang sinasabi, Salamu alaikum, meaning peace be with you. At ang pagbati na ito actually, hindi lamang ang mga Muslim ang gagamit nito. Dapat ang tunay na naniniwala at sumusunod kay Jesus Christ, peace be upon Him, ito rin sana ang magiging greetings o batian nila sa isa't isa. Dahil maging si Jesus Christ noong kanyang panahon, sa tuwing papasok siya sa sinaguga, ang laging pagbati niya sa kanyang mga disipulo at mga tagasunod ay peace be with you, meaning Assalamu alaikum. At ang pagbati na ito, itinuturo ito sa karamihan sa mga nagsasabing Kristiyano, lalong-lalo ang mga Katoliko. Kung may mga kababayan tayo ritong Katoliko, kung matatandaan nila kapag sila ay pumapasok sa simbahan upang makinig sa sermon o misa ng pari, ang laging sinasabi ng pari pagkatapos ng kanyang misa, magbatian kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kaya titingin sila sa kanilang katabi, sa kanan, sa kaliwa, sa likod, sinasabing peace be with you, na ang ibig sabihin, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ngunit maliban sa hinango sa salitang ugat na salam, ang Islam, mga kababayan, may pautos ito na kahulugan na ang ibig sabihin ay pagsunod o pagsuko o pagtalima sa utos o batas ng nag-iisang Panginoong Diyos. Kaya tulad ng sinabi natin, hindi ito kinuha sa pangalan ng tao o tribo. Dahil kung mapapansin natin, ang halos lahat ng relihiyon sa kasalukuyan, kinuha nila sa pangalan ng isang tao o tribo. Tulad halimbawa ang Hinduism. Relihiyon ito, kinuha sa tribo ng Indus Valley sa India, sa mga Hindu people. At katulad din ng Judaism, kinuha ito sa tribo ng Judaism. Walang kaibahan sa Buddhism, kinuha sa pangalan ng founder na si Gautama Buddhism. At walang kaibahan sa Christianity, hinango sa katagang Christ, Christianity. Ngunit ang Islam, hindi kinuha sa pangalan ng tao o tribo, kundi ang ibig sabihin ay pagsunod, pagsuko o pagtalima sa batas ng Panginoong Diyos. At ang mga nilikha ng Diyos na sumusunod at sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan, mga kapatid, sila ang tinatawag na Muslim. Kaya huwag tayong magkakamali ng pag-aakala na hindi kumo ang isang tao ay Arabo o kaya taga Mindanao o kaya members ng Abu Sayyaf, members ni Bin Laden, members ng MILF. Kung hindi sila sumusunod, sumusuko, tumatalima sa batas ng Diyos, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. Maybe Muslim sila sa pangalan o Muslim sila dahil isinilang ng mga Muslim na magulang. Ngunit kung hindi sumusunod at sumusuko at tumatalima sa batas ng Diyos, ay repeat, nakalulungkot na tawagin silang Muslim. So ulitin natin na ang ibig sabihin ng mga Muslim, mga nilikha ng Allah o ng Diyos na sumusunod at sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan. At ang Allah na naririnig ninyo, mga mahal na kababayan, huwag niyong isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Dahil ang katunayan, ang Allah, walang kaibahan sa tinatawag na Panginoong Diyos na tagapaglikha o ang tinatawag na God Almighty Creator. Ang Allah, siya ang lumikha sa ating lahat. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay, nakikita natin at hindi nakikita. Siya ang nagbigay ng buhay sa ating lahat at siya lang ang nakaalam kung kailan niya tayo babawian ng buhay. Ang dahilan kung bakit pinananatili ng mga Muslim na tawagin ang ating tagapaglikha sa pangalan niyang Allah, dahil una sa lahat, siya mismo ang nagbigay ng kanyang pangalan sa pamamagitan ng kanyang kapahayagan o revelasyon na ipinadala niya sa kanyang propeta. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Innani anallah, la ilaha illa ana, fa'abudni wa aqimi salata lidikri. Ang kahulugan, sabi niya, katotohanan, ako ang Allah. Walang ibang Diyos maliban sa akin. Kaya paglingkuran ninyo ako at mag-alay ng palagiang pagdarasal bilang pag-alaala at pasasalamat sa akin. So inuulit ko, mga mahal na kapatid, na kapag naririnig ninyo ang Allah, huwag niyong isipin na siya ay Diyos lamang ng mga Muslim. Kundi ang Allah, siya ang Panginoong Diyos na sinasamba at pinasasamba ng lahat ng propeta mula kay Adan hanggang sa huling propetang si Muhammad, peace be upon them. At ang pangalang Muhammad, lagi ninyong naririnig, kapansin-pansin, marami sa ating mga kababayan na ang buong akala nila, ang sinasamba ng mga Muslim ay si Muhammad. At ang iba, ang akala nila, si Muhammad at ang Allah ay iisa. Mga mahal na kababayan, para sa inyong kaalaman, walang matino na Muslim na sasamba siya kay Muhammad. Ang paniniwala ng mga Muslim kay Muhammad na siya ay isang tao na nilikha din ng Allah. Ngunit, siya ang pinakahuling propeta na ipinadala rito sa sanlibutan. Binigyan siya ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro niya sa sangkatauhan. Ang katunayan, kung pag-aralan ang kasaysayan, si Jesus Christ at si Muhammad, peace be upon them, ay
distant cousins. Dahil kung nagbabasa tayo ng kasaysayan o even the Bible, mababasa natin si Propeta Abraham. Prophet Abraham was known to be the father of faith. The first wife of Abraham was Sarah. Matagal na panahon hindi sila nagkaanak. Si Abraham na gusto magkaroon ng lahi o tagapagmana ng kanyang pangalan, nag-asawa siyang muli at ang naging second wife ni Abraham, si Hagar, at binigyan sila ng anak, pinangalanan nila kay Ismail. When Ismail was at the age of 14, there's nothing impossible to Allah. Despite the fact na si Abraham at si Sarah ay matatanda na, binigyan pa rin sila ng anak at nagkaanak sila, pinangalanan nila kay Isaac. So si Isaac nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Dito lumabas sila Propeta David, Solomon, Moises, Aaron, John the Baptist, hanggang lumabas si Jesus Christ, peace be upon them. At si Ismail nag-asawa at nagsalit-saling lahi. Dito lumabas sila Ketura, Kedar, Adnan, Midian, Nibayot, hanggang lumabas si Prophet Muhammad, peace be upon them. So kung bakit natin sinasabi na distant cousin si Jesus Christ at si Muhammad, dahil kung ititrace ang kasaysayan, iisa ang kanilang pinagmulan si Propeta Abraham na kinilalang ama ng mga mananampalataya. Si Propeta Muhammad isinilang sa Makkah sa Saudi Arabia at si Jesus Christ isinilang sa Jerusalem sa Palestine. Ang pagitan nilang dalawa ayon sa kasaysayan, humigit kumulang 570 years. At si Propeta Muhammad, mga mahal na kapatid, tinaguri ang unlettered, hindi marunong sumulat at hindi marunong bumasa. Kaya ang tawag sa kanya ay Al-Amin, meaning the trustworthy o ang mapagkakatiwalaan. Noong siya ay nasa edad na 40 years habang nagmi-meditate sa isang kuweba sa Makkah, tinatawag na Cave of Hira, dumating sa kanya si Anghel Gabriel at doon nagsimula na ipahayag sa kanya ang kauna-unahang revelasyon sa banal na Quran. Ang mga kapahayagan na ipinadala kay Muhammad, mga kapatid, kung tutuusin, hindi ito mga bagong batas ng Allah o ng Diyos. Dahil kung ano yung mga batas ng Allah na ipinadala niya sa mga naunang propeta like Jesus, Moises, Abraham, Noah, na nangawala na, yun lamang ang ibinalik ng Allah. Mahal tayo ng Panginoong Diyos o ng Allah. Ayaw niya tayong malihis sa matuwid na landas. Bilang pagmamahal niya sa atin, isinugo niya ang huling propetang si Muhammad at binalik ang kanyang mga nangawalang kapahayagan, ang Quran, upang sa gayon kung sino ang tapat na sumunod at mamuhay ayon sa batas ng Quran, nakakatiyak sila ng kanilang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. Si Muhammad, mga kapatid, namatay sa edad na 63 at inilibing sa Madina sa Saudi Arabia rin. Kaya naging propeta siya ng Allah sa loob ng 23 years dahil he was commissioned at the age of 40 and he died at the age of 63. So sa loob ng 23 years of being a prophet, doon ipinahayag sa kanya ang Holy Quran. Ang Quran, mga mahal na kababayan, hindi buong aklat na ibinigay kay Muhammad, but it was revealed to him piece by piece for a period of 23 years sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. At ang Quran, ito ang tinatawag ng mga Muslim na Book of Constitution. Dahil anuman ang problema ng mga Muslim, ang unang source o batayan upang lutasin ang problema ay ang Quran, sapagkat ang napapaloob sa Quran ay purong-puro at banal na mga batas ng Allah na ating tagapaglikha. Para sa inyong karagdagang kaalaman, mga mahal na kababayan, ang Quran binubuo ng 114 chapters. Ngunit sa buong sanlibutan, milyon na mga Muslim ang nakakasaulo ng buong Quran verbatim, word for word, from cover to cover. Kaya natin sinasabi na milyon na mga Muslim ang nakakasaulo dahil ano ang alam nating kapahayagan ng Panginoon na nasasaulo ng kanyang follower from cover to cover. Katulad halimbawa ang Biblia. We are not trying to demean the Bible. Hindi sa tinutuligsaan natin ito, mga kapatid.
binabanggit natin bilang paghahambing lamang. So katulad halimbawa ang Biblia. Sino ang kilala natin na nasa sa ulo niya ang buong Biblia from Genesis down to Revelations, or even the New Testament alone, from Gospel according to Matthew down to Apocalypse? Sino ang nakamimemorya ng buong New Testament? Wala akong alam kahit isa. Ngunit ang Quran, maging sa Pilipinas, napakaraming mga bata na nasa edad 15, 16, 17, that they memorize the whole Quran word for word from cover to cover, at namimemorize ito how it was revealed to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang mga Muslim kapag nagdarasal 5 times a day, ang kanilang sinasabi sa kanilang pagsasala o pagdarasal ay nanggagaling sa Quran. It is the revelations of Allah which we are reciting during our 5 times prayers. So ito ang mai-explain natin briefly kung ano ang Islam, sino ang mga Muslim, sino ang Allah, sino si Muhammad, at kung ano ang Quran. At bilang Muslim, mga mahal na kababayan, mayroon kaming mga pinaniniwalaan. Noong ako ay isang Kristiyano, tinuturuan kami ng simbahan na maniwala sa mga bagay-bagay. Ang Islam nagtuturo rin na kailangang maniwala ka ng tapat sa mga bagay-bagay na ito. Kaya pakinggan nating mabuti, mga mahal na kapatid, mga kababayan. Una sa lahat, ang mga Muslim ay naniniwala at sumasamba lamang sa Allah, sa nag-iisang Panginoong Diyos. In Islam, when we say that Allah is one, absolutely, He is one. Wala yung sinasabing may Diyos Ama, may Diyos Anak, o may Diyos Espiritu Santo. Kapag sinabi na iisa ang Diyos, talagang iisa lang. So siya lamang ang karapat dapat sambahin dahil siya lamang ang nagbigay ng buhay sa ating lahat. Ang pangalawa na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng mga anghel. Likewise, ang Christianity nagtuturo ng paniniwala sa anghel. Ang mga Muslim naniniwala rin sa anghel. At ang paniniwala ng mga Muslim sa anghel na sila ay nilikha ng Allah mula sa liwanag. Ngunit tayong mga tao, nilikha tayo lahat mula sa lupa. Kaya't kung tayo'y mamamatay, ang ating physical na katawan na inaalagaan natin ng mabuti, mga kapatid, ito ay magbabalik lamang sa lupa o sa alikabok. At ang paniniwala pa ng mga Muslim sa anghel na tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, may anghel na nagbabantay sa atin. May anghel sa kanan, siya ang nagsusulat ng ating mabubuting ginawa, at sa kaliwa, anghel na nagsusulat ng lahat ng masama nating ginawa. Ang listahan nilang ito, tinatawag na Book of Record or talaan ng gawa, at ito ang ihaharap sa ating lahat sa darating na araw ng paghuhukom. Na kung matimbang ang kabutihan na nagawa mo, mapupunta ka sa paraiso. Ngunit yung matimbang ang masama, mapupunta ka sa impyerno. At ang lahat ng ginawa ng tao, it may be good or bad, walang nakakalampas ang lahat, sinusulat ng anghel na nagbabantay sa ating lahat. Ang pangatlo na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat ng orihinal na revelasyon o mga kapahayagan na ipinadala ng Allah sa kanyang mga propeta. Ang mga Muslim naniniwala na si Propeta Abraham binigyan ng kapahayagan o revelasyon, tinatawag na Scroll of Abraham or Kalatas, tinatawag ito Suhuf. At naniniwala rin ang mga Muslim na si Propeta David binigyan din ng revelasyon, tinatawag na Salmo ni David or mga awit, tinatawag rin ito Sabur. At naniniwala ang mga Muslim na si Moises binigyan ng revelations ang tinatawag na the law or the Decalogue, Dika meaning 10, 10, at doon matatagpuan ang 10 commandments o ang 10 utos, tinatawag ito Torah. At naniniwala ang mga Muslim na si Jesus Christ binigyan ng revelations ang tinatawag na Ebanghelyo ni Jesus or the Gospel o ang magandang balita, tinatawag ito Injil. At panglima, naniniwala ang mga Muslim na si Propeta Muhammad binigyan ng revelations ang Quran, meaning the reading, ang babasahin. So bilang Muslim, kailangang paniwalaan ang lahat ng mga orihinal na kapahayagang yaon sapagkat iisa lamang ang pinagmulan, ang Allah o ang Panginoong Diyos
na ating tagapaglikha. Ngunit sa lahat ng revelations o kapahayagan na ipinadala ng Allah, ang tanging natitira na lamang sa kanyang orihinal na anyo, mga kapatid, ay ang banal na Quran. Ang pang-apat na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa lahat-lahat ng mga propeta at sugo na ipinadala ng Allah. Ang tinutukoy nating mga sugo at propeta, sila Noah, Abraham, Ismail, Isaac, Jacob, Moises, Solomon, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, Muhammad, at iba pa, peace be upon them. Ang paniniwala ng mga Muslim sa mga propeta, pantay-pantay at walang pagtatangi-tangi. Kailangan sundin silang lahat, mahalin at igalang dahil ang mga propeta, mga piling tao sila. Binigyan sila ng Allah ng kapahayagan o revelasyon upang ituro nila sa sangkatauhan. Sa Islam, mga mahal na kababayan, ang mga propeta kailangang sundin, mahalin at igalang, ngunit walang sasambahin sino man sa kanila. Ang dapat sambahin lamang ay ang nag-iisang Allah, Panginoong Diyos, na siyang sinasamba at pinasasamba ng lahat ng mga propeta. Ang katotohanan, mga kapatid, mga kababayan, ang lahat ng mga propeta ay Muslim. So maaring itanong nyo, bakit natin sinabi na Muslim ang mga propeta? Dahil kung pag-aralan natin ang buhay at ang kasaysayan ng mga propeta, silang lahat noong panahon nila, tuwiran silang sumunod, sumuko at tumalima sa batas ng Allah o ng nag-iisang Panginoong Diyos. Like for example, Moses. If we have to study the life of Moses, the teachings of Moses during his time is to worship only one God. At tuwing magdasal si Moises, sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa sa lupa. Likewise, si Jesus Christ nang ipadala ng Diyos, hindi nagsabi si Jesus sa mga tao na siya ang gawing Diyos at siya ang sasambahin, kundi ang turo ni Kristo ang sumamba lamang sa nag-iisang Diyos at kung siya'y magdasal, nagpapatira pa din sa lupa. At ang huling propetang si Muhammad, ang kanyang turo, ang sumamba lamang sa iisang Diyos. At kung siya'y magdasal, nagpapatira pa din sa lupa. At kung makikita natin ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan, anuman ang kanyang lahi, anuman ang katayuan niya sa buhay, babae man o lalaki, kapag nagdarasal ang lahat ng Muslim, sa iisang Diyos lamang tumatawag at nagpapatira pa sa lupa. Malinaw, mga mahal na kapatid, na iisa ang turo at iisa ang pamamaraan ng pagsamba ng lahat ng propeta dahil iisang Panginoong Diyos ang nagpadala sa kanilang lahat. Ngunit kung maraming relihiyon ang nakikita natin sa kasalukuyan, lalong-lalo sa atin sa Pilipinas, mga kababayan, maaaring hindi maganda pakinggan, pero ito ang katotohanan. Ang unang dahilan kung bakit mabilis ang pag-sprout o ang paglitaw, pagdami ng iba't ibang sikta ng relihiyon, dahil ang totoo, ginagawa ng ibang negosyo o hanap buhay ang relihiyon na hindi natin ito makikita sa Islam kailanman. So bilang Muslim, kailangang sundin, mahalin at igalang ang mga propeta sapagkat sila ang ating daan, sila ang ating ilaw, at sila ang katotohanan patungo sa kaligtasan. Ibig sabihin, kung ang mga propeta ang ating tularan at pamarisan, makaaasa tayo na ang ating pagsamba tatanggapin ng Diyos at makakamta natin ang salvation sa darating na day of judgment o araw ng paghuhukom. Ang panglima na paniniwala ng mga Muslim, mga kapatid, ay ang maniwala sa araw ng paghuhukom. Likewise, lahat ng sikta at denominasyon ng Christianity nagtuturo at naniniwala rin sa araw ng paghuhukom. We Muslims likewise believe. Mahalagang mahalaga, mga mahal na kapatid, na paniwalaan natin ang araw ng paghuhukom dahil una sa lahat, tayong lahat naman ay mamamatay. Kailangan pang maniwala dahil kung hindi tayo naniniwala na may araw ng paghuhukom, ang buhay natin sa mundong ito walang silbi o saysay. Bakit? Dahil kung makikita natin, marami sa tao ang gumagawa ng mabuti, ngunit hindi nabibigyan ng tamang gantimpala. At marami ang gumagawa ng masama na hindi naparurusahan. Araw-araw kung ikaw ay manonood ng TV Patrol, 24 oras, magbasa ka ng newspaper, makinig ka ng balita sa radyo. Araw-araw maraming balita ang nasasagap natin na marami ang pumapatay.
Marami ang nagnanakaw, marami ang nangre-rape, marami ang nanghuhold up, marami ang nanghuhostage, marami ang nangingidnap. Ang mga nagkasala, maaaring nahuhuli sila at naididimanda. Ngunit pagdating sa hukuman, ang batas na ipinaiiral ng lupa, na kung ang isang pumatay o ang isang nang-rape ay mayaman at ma-influensya, na dapat hatulan ng habang buhay na pagkakulong or lethal injection. Dahil sa sila ay mga masalapi at ma-influensya, ang kasamaan na nagawa nila nababaliwala. So ang tanong, nasaan ang tunay na katarungan? But if we believe on the day of judgment, doon lamang natin matatamo o makakamtan ang tunay na justice. Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Meaning, ang sabi ng Allah, katotohanan ang lahat ng may buhay makararanas ng kamatayan. At sa araw ng paghuhukom lamang makakamtan ang tunay na katarungan mula sa Allah, ang nag-iisang Panginoon. Ang pang-anim na paniniwala ng mga Muslim ay ang maniwala sa tinatawag na destiny o kapalaran o ang itinakdang tadhana. Ang ibig ipakahulugan, mga mahal na kapatid, mga kababayan, anuman ang nagaganap sa atin sa ibabaw ng lupa, tanggapin natin na ito ay nalalaman at plano ng Allah o ng Panginoong Diyos. Kung nagkasama-sama tayong ngayong gabi rito, mga kapatid, ito ay plano ng Diyos. Hindi ko pinangarap nang umalis ako sa Pilipinas kahapon na eksakto ganitong oras at itong lugar, itong mga mahal kong kababayan ang aking makasalamuha. At hindi ko rin pinangarap nung ako'y unang mag-abroad sa Saudi Arabia na pupunta ako dahil gusto kong mag-Muslim. Kundi ang pangarap ko, ang mapaunlad ko ang buhay ko, mabigyan ko ng magandang kinabukasan na aking mga mahal sa buhay. Pero dahil nakarating sa akin ang Islam, lubos ako na nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Dahil kung isa tayo, mga kapatid, sa binigyan ng Diyos ng chance na marinig, malaman ang katotohanan, lubos tayong magpasalamat sa Kanya. Dahil ito ay isang dakilang tanda na isa tayo sa minamahal ng Panginoong Diyos. Dapat nating malaman, mga mahal na kababayan, na hindi lahat ng tao pupunta sa paraiso. Dahil kung ang lahat ng tao ay nakatakda sa paraiso, hindi lilikha ang Diyos ng impyerno. Pero alam ng Allah na marami sa Kanyang mga nilikha ang magtatakwil sa Kanya. Ayaw maniwala sa Kanya, ayaw sumamba sa Kanya. Kaya niya nilikha ang impyerno para may kasasadlakan ang mga taong mapagmalaki, ayaw sumunod, ayaw sumuko, ayaw tumalima sa Panginoong Diyos na nagbigay ng buhay sa Kanya. At sa Islam, mga mahal na kapatid, kailangang paniwalaan din natin na kahit hindi natin nakikita ang Allah, ngunit tayong lahat ay nakikita niya. Maaaring tayong lahat ay nandirito ngayong gabi sa loob ng tent na ito. At ang ating pamilya at mahal sa buhay, they may be in the other parts of the world, na sa iba't ibang bahagi sila ng daigdig. Ngunit ang Allah na karapat dapat sambahin, nakikita niya tayong lahat, sapagkat ang Allah all-seeing, all-hearing, all-knowing, at siya ay nasa kataas-taasan nating lahat. At siya ang patuloy na tumutustus at nangangalaga sa atin bilang Kanyang mga alipin at mga nilikha. So ito ang mga pinaniniwalaan ng mga Muslim, mga mahal na kapatid. Una, kailangang maniwala ka at sumamba ka lamang sa nag-iisang Panginoong Diyos, sa Allah. Pangalawa, maniwala ka sa Kanyang mga anghel. Pangatlo, maniwala ka sa Kanyang orihinal na mga batas o kapahayagan. Pang-apat, maniwala ka sa Kanyang mga propeta ng pantay-pantay. At panglima, ang maniwala ka sa araw ng paghuhukom. At pang-anim, ang maniwala ka sa itinakdang tadhana o tinatawag na kapalaran or destiny. Maliban dito, mga kapatid, mga kababayan, ang Islam ay may 5 haligi o pillars. At ito naman ay dapat isabuhay. In Islam, it is not enough that you keep on believing. Kailangan may kaakibat itong gawa. Likewise, ang sabi sa Biblia, ang paniniwala na walang gawa, patay. Faith without action is dead. So sa Islam, ganyan din. Hindi sapat yung naniniwala ka lamang doon sa 6 na tinalakay natin. Dapat ito ay may kaakibat na gawa.
ito ang pillars o ang haligi ng Islam. So pakinggan nating mabuti mga mahal na kapatid, mga kababayan, na ang unang haligi ng Islam ay ang tinatawag na Shahadatain, Testimony of Faith or panunumpa. Sa panunumpa, sinasabi ng mga Muslim ang meaning, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na sasambahin, kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta ng Allah at sumasaksi ako na si Hesukristo, anak ni Maria, propeta ng Allah. Sa dahilan na sumusumpa ang mga Muslim na sa iisang Diyos lamang sasamba at sumasaksi na si Muhammad at si Kristo ay mga propeta, ang ibig ipakahulugan mga kapatid, mga kababayan, na sambahin natin ang Allah o ang Diyos ayon sa kanyang gusto at ayon sa itinuro at ginawa ng kanyang mga propeta. Kaya mga mahal na kapatid, hindi sapat yung sasabihin ng tao na may relihiyon siya, naniniwala siya sa Diyos, nagdarasal siya, gumagawa siya ng mabuti ay tama na. Mga kapatid, dapat nating isaisip at isapuso. Tiyakin natin na ang relihiyon na kinalalagyan natin ay relihiyon na galing mismo sa Diyos at relihiyon na ipinamuhay at ipinangaral ng kanyang mga propeta. At kung may Diyos tayong sinasamba, siguraduhin natin na ang sinasamba natin, siya mismo ang nagbigay ng buhay sa atin at siya ang lumikha ng lahat-lahat ng bagay na nakikita natin at hindi nakikita. At higit pa sa lahat, kung tayo ay nagdarasal, siguraduhin din natin na ang way o ang pamamaraan ng ating pagdarasal na aayon sa utos ng Diyos at ayon sa itinuro at ginawa ng kanyang mga propeta. This is the reason why God sent prophets, upang ang mga propeta ang ating sundan, tularan, pamarisan, dahil ang mga propeta ang daan, ang ilaw, katotohanan, tungo sa kaligtasan. At ang pangalawa na pilar o haligi ng Islam, mga kapatid, kung naririnig ninyo yung pagsasala ng 5 beses sa maghapon, 5 times prayers. Itong pagdarasal, mga mahal na kababayan, mahalaga at importante sa buhay ng lahat-lahat ng tao. Kahit sino pa ang tao, ang pagdarasal, importante at mahalaga sa kanyang buhay. Kahit na hari pa siya, presidente siya, prime minister, governor, lawyer, senator, congressman, mayor, barangay captain, driver, anuman ang katayuan ng isang tao, ang pagdarasal, mahalaga at importante sa kanyang buhay. Ngunit mga mahal na kababayan, ang pagdarasal hindi kailangan ng Allah o ng Diyos. Kung bakit kailangan nating mga tao ang magdasal, dahil tayong tao ang may pangangailangan. Tayo ang nangangailangan ng tulong, ng habag at ng awa ng Diyos. Isa-isip at isa-puso natin na kung magsala ka ng 5 beses, kapatid, hindi mo madadagdagan ang kapangyarihan ng Diyos. Kung ayaw mong magdasal, hindi mo mababawasan ang kadakilaan ng Diyos, ng Allah. Siya pa rin ang akbar, meaning pinakadakila, na siya ang nagbigay ng buhay sa lahat. Siya lang ang nakaalam kung kailan niya babawian ng buhay. Kaya sa Islam, mga mahal na kapatid, mga kababayan, anuman ang katayuan sa buhay ng isang tao, kapag dumating ang oras ng sala o pagdarasal, kailangan gawin niya ito. Para ano? Para magpasalamat ka sa Diyos, para purihin mo siya, para dakilain mo siya, para luwalhatiin mo siya, upang magtanaw ka ng utang na loob sa Kanya. Hindi ito katulad ng karamihan sa hindi Muslim. Maaring hindi maganda pakinggan, pero ito ang katotohanan. Ang karamihan sa hindi Muslim, naalaala lamang ang Diyos at naalaala ang magdasal kung may sakit, kung may problema, kung may pangangailangan, kung nasabingit ng kamatayan, kung tumanggap ng balita na malubha ang kalagayan ng kanyang mahal sa buhay, o kaya narinig niya na nalunod sa super peri ang kanyang mahal sa buhay. Sa Islam, mga mahal na kapatid, anuman ang katayuan ng isang tao, hanggat siya ay nabubuhay, kapag dumating ang oras ng pagdarasal, kailangang isagawa niya ito. Ang bayad sa pagdarasal, maaaring wala rito sa lupa.
Ngunit ang katotohanan, mga kababayan, mga kapatid, mamamatay tayong lahat at magbabalik tayo sa Allah upang tayo ay magsulit sa lahat ng ating mga ginawa. Marami pa tayong matututuhan. Of course, ang pagdarasal, pagkain ito ng ating espiritual na katawan. Nagpapapatawad ito sa ating mga kasalanan. Nagsisilbi itong ilaw sa isipan at puso ng isang tunay na may takot sa Panginoong Diyos. Ang pangatlong haligi ng Islam ay ang pagbibigay zakat, tinranslate as kawang-gawa. Pero itong zakat na sinasabi sa Islam, mga kababayan, na kung ang isang Muslim ay may ipon siya at hindi niya nagalaw sa loob ng isang taon ang kanyang ipon, pagdating ng katapusan ng taon, kailangan kukunin niya ang 2.5% ng kanyang ipon at ibigay niya ito sa alam niyang naghihirap o nangangailangan. Ikaw ang may karapatan mamili kung kanino mo ibibigay. Hindi ito katulad ng ibang relihiyon na kahit wala silang ipon, ngunit pagdating ng katapusan ng buwan, inuobliga sila na magbigay ng tinatawag na tithe, ikapo, at ibigay ito sa simbahan o kung sino man ang namumuno at hindi nila tiyak kung saan mapupunta. But in Islam, you have the right to choose upang nakakatiyak ka na ang tulong na ibinigay mo, pakikinabangan ng naghihirap o nangangailangan. Ngunit kung wala kang ipon, I repeat, you are not required. Ang pang-apat na haligi ng Islam ay ang pag-aayuno o ang pagpa-fasting sa buwan ng Ramadan na siyang ginagawa ng mga Muslim hanggang sa kasalukuyan. Itong pag-aayuno, ang pagpa-fasting na ginagawa ng mga Muslim, mga kapatid, mga kababayan, huwag niyong isipin na ito ay turo lamang ng huling propetang si Muhammad, peace be upon him. Dahil ang katotohanan, itong pag-aayuno, this is not a new commandment from God. Kaya nga ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang kahulugan, sabi niya, O you who believe, fasting is prescribed to you as it was prescribed to those before you so that you may learn self-restraint. O kayong mga naniniwala, ang pag-aayuno ay pinatutupad sa inyo katulad din ng pagpapatupad sa mga nauna sa inyo upang kayo ay magkaroon ng pagpipigil sa sarili at pagkatakot sa inyong Panginoon. So sa pag-aayuno, mga kapatid, mga kababayan, dito ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat. Dahil anuman ang katayuan ng isang tao sa buhay, kung silang lahat ay nag-aayuno, ang gutom, uhaw, hirap na dinadanas ng isa, nararanasan ito ng lahat-lahat. At dito tinuturuan din ng isang tao na magiging matulungin at magiging mapagkawang-gawa. Kung marami siyang yaman, tungkulin niya ang magbahagi ng kanyang yaman, ang magpakain siya sa kanyang kapwa. At ito ay isang kalugod-lugod na gawain sa mata ng Panginoong Diyos. Marami pa tayong matututuhan sa pag-aayuno. At ang sumunod, ang panglima, ay ang tinatawag na Hajj or pilgrimage. Naririnig ninyo itong Hajj. Ang Hajj, mga kapatid, mga kababayan, inuobliga ang lahat ng Muslim sa buong sanlibutan na isagawa nila ito at least once in their lifetime. Pero ito ay may mga conditions. Ang mga kondisyon, unang-una, you are physically capable. Pangalawa, you are financially capable. Pangatlo, you are of sound mind. Ang kababaihan, kailangang may maharam, may mag-assist sa kanila habang isinasagawa ang rituals ng Hajj. At sa pagha-Hajj, doon muli ipinadadama ang pagkakapantay-pantay ng lahat at doon din ipinadadama ang araw ng paghuhukom. Kung bakit doon ipinadadama ang pagkakapantay-pantay, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, anuman ang kanyang lahi, anuman ang katayuan niya sa buhay, saang sulok man siya ng daigdig galing, babae man o lalaki, pupunta sila sa isang lugar. Ang mga kalalakihan, walang brief, walang sando, pero balot na balot sila ng puting-puti na tela na hindi naman nakikitaan. Ang kababaihan, mahaba ang suot, makapal, maluwag, at nakabilo kung papaano nagdadamit. Si Virgin Mary, pupunta sila sa isang lugar para manalangin sa Panginoon, humingi ng tulong, humingi ng habag, humingi ng awa.
manalangin na ibigay sa kanila ang kaligayahan at ang kapayapaan sa mundong ito, higit sa lahat hinihiling sa Diyos, sa Allah, na ibigay sa kanila ang paraiso o ang kaligtasan sa darating na araw ng paghuhukom. At kung bakit doon ipinadadama ang araw ng paghuhukom, mga kapatid, dahil ang sino mang pupunta sa Hajj, ang daladala ng tao ay ang kanyang katawan lamang, nakasuot sa kanyang katawan at kaunting panggastos habang siya ay naroroon. Dahil halimbawa, kung isa kang Muslim na taga rito sa Dubai, ang bahay mo halimbawa ay halagang 50 million dirhams. Marami kang sasakyan, iba't ibang brand. Marami kang gusali na pinauupahan. Kung pupunta ka sa Hajj, hindi mo ito pwedeng dalhin. At ito ang dapat isaisip ng lahat, na halimbawa ang ipon niya ay limpak-limpak. Bilyon-bilyon ang kanyang naipon. Ngunit kung bawian siya ng Allah ng buhay mamaya, katotohanan mga kapatid, kahit isang gulong ng kanyang sasakyan o isang poste ng kanyang bahay, wala siyang madadala sa hukay. Iiwanan ito ng lahat. Ang titingnan lamang sa atin ng Allah, una sa lahat, kung sino ang ating sinamba, kung papaano natin siya sinamba, at kung papaano tayo namuhay sa lupa ng malinis ayon sa utos ng Allah at ayon sa itinuro ng kanyang mga propeta. So ito ang 5 haligi ng Islam, mga mahal na kapatid. Una, ang pagsumpa na sa Allah lamang sasamba at ang sumaksi na si Muhammad ang huling propeta. Pangalawa, ang pagdarasal ng 5 beses sa maghapon. Ang pangatlo, ang pagbibigay kawang-gawa kung ikaw ay may ipon. Kung wala, hindi ka inoobliga. Kung kinakapos ka actually at mayroong Muslim na may kakayahan, isa ka pa nga sa recipient o isa ka pa sa dapat pagbibigyan. Ang pang-apat, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At ang panglima, ang paghahadj o pagpipilgrimage kung ikaw ay may kakayahan. Sa Islam, mga mahal na kapatid, mga kababayan, walang masama na tayong mga tao ay magsumikap para mapaunlad natin ang ating buhay. Ngunit, ang pagpapaunlad ng tao, dapat gawin niya sa legal, sa halal na pamamaraan. Hindi siya nagnanakaw, hindi nandadaya, hindi nanluluko. Dinadaan niya sa malinis na pamamaraan. So, kung walang masama ang magsikap upang umunlad sa mundong ito, ang pinakaaral pa ng Islam, mga kapatid, na mas higit nating paghandaan ang kabilang buhay. Sapagkat naroroon ang buhay na walang hanggan. At ang paghanda sa kabilang buhay, huwag nating sabihin, mga kapatid, na tsaka na lang, tsaka na lang. Ang iba sabi nila, at tsaka na lang ako maging righteous, maging God-fearing, maging makadiyos kapag retired na ako sa trabaho ko. Ang iba naman, sasabihin nila, tsaka na lang ako maging makadiyos kapag senior citizen na ako. Sino nakakatiyak rito na aabutin ng senior citizen? Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa ma tadri nafsun mada taksibu gada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin thamut. Meaning, ang sabi ng Allah, walang sino sa inyo ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa inyo bukas, at walang sino sa inyo ang nakaalam kung saang puok o lugar kayo mamamatay. Innallaha alimun kabir. Tanging ang Allah lang ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. Isang magandang ihimplo, kinikwento ko sa mga sisters and brothers kanina, yung nangyari sa atin nung isang araw, yung pag-hostage ng tourist bus. Kung alam lamang ng mga Chinese na sila ay i-hostage sa Manila at papatayin, kahit na siguro bigyan mo tigpa 5 million, tagpag 5 million. Oh, sige, ito 5 million sa iyo. Punta ka sa Pilipinas, pero hostage kayo bukas at papatayin kayo. Kahit na siguro dudublihin mo, kapatid, hindi sila papayag. But this is the fulfillment of what God said. Na walang sino ang nakaalam kung ano ang mangyayari sa kanya bukas, at walang sino ang nakaalam kung saang puok o lugar siya mamamatay. Innallaha alimun kabir. Ang Allah lamang ang nakaalam ng lahat-lahat ng bagay. So, mga mahal na kapatid, ang aming paanyaya sa inyo na sana magkaisa tayong lahat. Magmahalan tayo at sumamba lamang tayo sa tunay na Diyos at sambahin natin siya ayon sa kanyang gusto at ayon sa turo ng kanyang mga propeta, dahil ito ang matuwid na landas at makaaasa tayo na makamtan ang paraiso sa darating na araw ng paghuhukom.
paghandaan natin mga mahal na kapatid ang tinatawag na araw ng paghuhukom. Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, ang malapit na kahulugan, sabi niya, katakutan ninyo ang darating na araw ng paghuhukom. Dahil sa araw na yaon, maging ang ina na nagpapasuso ng kanyang anak, kalilimutan niya ang kanyang sumususong anak. Ang babae na nagdadalang tao, ilalaglag niya ang kanyang nasa sinapupunan. At makikita ninyo ang sangkatauhan na nagkakagulo at mga lasing, sabi ng Allah. Ngunit hindi sila lasing kung bakit nagkagayon sapagkat kasindak-sindak ang galit ng Allah. At may aya pa sa Quran na ang malapit na kahulugan, sabi ng Allah, katakutan ninyo ang darating na araw ng paghuhukom sapagkat sa araw na yaon, walang magulang ang matutulungan ng kanyang anak at walang anak ang matutulungan ng kanyang magulang. Ang bawat isa mamamatay at mananagot sa sarili niyang ginawa. So ang kamatayan mga kapatid, hindi ito maiiwasan kahit sino man. Ang sabi pa ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, Aina matakunu yudrikakumul maut, walau kuntum fi burujin musayyada. Nasaan ka man naroon, wherever you are, death will find you out, even if you are in towers built up strong and high. Sige nga, kung mayaman ka, magpagawa ka ng turi at bulletproof, magtago ka roon, hindi ka mamamatay. At katotohanan mga kapatid na tayong lahat ay mananagot sa Allah. Dahil ang sabi ng Allah sa banal na Quran, A'udhu billahi minash shaitani rajim, afahasibutum anama khalaqnakum abata wa annakum ilayna la turja'un. Meaning ang sabi ng Allah, inaakala ba ninyo na kayo ay nilikha na parang laro lamang? Hindi ba ninyo iniisip na kayong lahat babawian ng buhay at magbabalik sa Allah upang magsulit sa inyong mga ginawa? So, mga mahal na kapatid, ang sabi nga, death is an inevitable event. It is everybody's prospect and it will surely come to happen. So, ito ang paghandaan natin mga mahal na kababayan. At huwag nating sabihin, tsaka na lang, tsaka na lang, tsaka na lang. Dahil kung halimbawa, umuwi tayo mamaya at matulog, sino ang nakakatiyak na magigising siya bukas? Sa Saudi Arabia, sa Riyadh, marami sa mga kababayan natin. Kausap mo ngayon, kinabukasan, nabalitaan, inatake, hindi na nagising. Ito ay katotohanan. So, ang aming paanyaya sa inyo mga mahal na kapatid, mga kababayan, na magkaisa tayong lahat, sumamba tayo sa tunay na ating tagapaglikha, ngunit sambahin natin siya ayon sa kanyang gusto at ayon sa turo ng mga propeta ng kanyang ipinadala. Ang pagbabalik loob sa Islam mga kapatid, ang pagbabalik loob sa Panginoon, kung nais mo halimbawa pumasok sa Islam, walang maraming seremonya. Wala yung sinasabi na bibinyagan ka o maghahanap ka ng sponsor mo. Ang pinakakondisyon lamang sa sino man na nais magbalik loob sa kanyang tagapaglikha, kailangan wala siyang duda sa kanyang isipan at puso na ang tunay na Diyos lamang ang sasambahin. Kahit hindi mo nakikita ang Diyos, ngunit yung ikaw mismo, tumingin ka sa salamin, makikita mo may mata ka, may ilong, may tainga, kumplito ka sa bahagi ng katawan. Sapat na tanda ang mga iyan para maniwala ka na may Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Sa gabi lumabas ka, makikita mo may buwan, may bituin sa kalangitan. Sa araw may mga kakahuyan, may karagatan, may kabundukan kang nakikita. Enough ang mga iyan para maniwala ka na may Diyos na lumikha sa lahat at siya ang nagbigay ng buhay sa atin. Babawian niya tayo ng buhay, magbabalik tayo sa Kanya at siya lamang ang huhukom sa ating lahat sa darating na araw ng paghukom. So inuulit ko sa sino mang nais magbalik loob sa Kanyang tagapaglikha, kung naniniwala ka na siya lamang ang iyong sasambahin, manunumpa ka lamang. Sasabihin mo, sumusumpa ako na walang ibang Diyos na dapat sambahin, kundi ang Allah lamang ang tagapaglikha. Sumasaksi ako na si Muhammad ang huling propeta. Sumasaksi ako na si Hesukristo, anak ni Maria, propeta ng Allah. Naniniwala ako na ang paraiso katotohanan at naniniwala ako na ang impyerno katotohanan. Naniniwala ako na ang lahat mamamatay. Darating ang araw ng paghuhukom. Babangunin ng Allah ang lahat sa libingan at hahatulan ayon sa sarili niyang ginawa. So pagkatapos sabihin itong panunumpa, itong testimony, isa na siyang Muslim at ang pangako ng Diyos, kung siya ay tapat sa kanyang pagsumpa,
lahat ng kanyang kasalanan patatawarin, katulad siya ng isang bagong silang walang bahid ng kasalanan. So sa muli mga mahal kong kapatid, mga kababayan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyo at idinadalangin ko sa Allah na tayong lahat ay kanyang igabay sa matuwid na landas. Nang sa gayon, kung hindi man tayo magkita-kita na muli, may kabilang buhay, sama-sama tayong aanihin ang mga biyaya na ipinangangako niya sa lahat ng matapat na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang kautusan. Sa muli, maraming salamat. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless.